Magandang umaga po mga kamaster. May magpapagawa po sa atin ng incubator. Bale, ang may-ari po nito ay si Kapitan Marlon Contreras ng Barangay Aplaya, Sariaya, Quezon. Bale, ang sira daw po nito ay hindi nagsiswing. Ito nga po, binuksan natin, check up ko. Nakita ko po na ang sira po ay limit switch. Kaya pag sinusuplayan ko po siya ng bypass na rekta, ito po tingnan nyo po gumagana. Pero pag pinadaan na po sa limit switch, hindi po siya nagpapunction. Yan, nagana po ang kanyang up and down. Sa bypass switch po yan, hindi pa po siya nagana sa limit switch. Tines lang po natin kung okay ang motor para po malaman natin pag nirekta natin sa supply. 220 po ang motor nito. Pag nirekta po natin ng 220, gumagana po siya. Pag pinadaan po natin siya sa limit switch, hindi siya nagpapunction. Kaya ang ginawa po natin dyan, pinaltan po natin yung dalawang limit switch. Ngayon po, nung napaltan po natin ng limit switch, tinesting po natin, hindi pa rin po nagpapunction. Bali, hinanap po natin kung anong sira. Napansin ko po na may diferensya pang isa is analog timer. Ang nakabit po kasi dito analog timer. Bali, sa findings ko po, kaya nasira ang analog timer niya kasi nakamount po siya mismo sa loob ng incubator. Ay mainit po ang temperature ng loob ng incubator, kaya nagmalfunction po. Bali, yung mga sirkito niya siguro nag-loose gawa ng init. Kaya sabi ko doon sa may-ari, papalitan ko na ng bagong timer. Bali, ang ipapalit ko po ay multifunctional timer. Ito nga po, tatanggalin na natin yung connection sa timer para matest po doon sa bago. Tapos sabi ko sa kanya, ilalagay ko na po ay sa labas ng timer para hindi mag-malfunction. Kasi po sa sobrang init, 37.5, almost 37.8, 37.5, may hilaw po ang hinang ng mga sirkito sa circuit board ng timer. Kaya sabi ko po doon sa may-ari, ilalabas ko na po yung timer, sa labas ko na po i-mount. Ito nga po, ito na po yung timer. Bali, yan po ay 12 volts supply. Kaya gagamit pa po tayo dyan ng adapter, 220 volts to 12 volts DC. Ito po ay itetesting po muna natin, pagaganahin po muna natin bago po natin i-fix. Kaya mapapansin nyo po ang mga wire nya ay mga temporary pa. Bali, ang capacity nga po pala nitong incubator na ito ay 180 setter and 180 hatcher. Ayan, nagana na po siya. Ito nga po, i-fix na natin po yung multifunctional timer niya. Ito po, sa labas na po natin ikinabit para hindi po siya maapektuhan ng init sa loob. Mamaya po matetesting natin kung gagana na ba siya sa timer. Bali, ang ating pong setup ng timer is 7,200 seconds. Equivalent po yan sa 2 hours. Bali po, ang magiging set po niya 7,200 on, then 7,200 off. Equivalent po yan sa 2 hours. Yan po ang interval ng swing ng egg turner. Bale, magiging loop po natin is isasagad na po natin ang 9,999 seconds.
para kahit magpaulit-ulit po, hindi na mababago yung setup niya. Tayo po ay may mga mode dito, may K1. Yung K1 po ay sa pagsisetup po ng timer para sa 2 hours on, then 2 hours off. Ito po kasi nung mapunta sa akin, hindi pa ho ginagawa. Ang setup daw nito is 1 hour. Sabi ko masyadong mabilis. Dapat every 2 hours po ang interval ng egg turn niya. Dahil yun po naman talaga ang dapat. Ayan. Naka 7,200 na po yan. Nag-on na po siya. Mapapansin nyo po gumagana na yung kanya egg turner. Ayan, gumagana na po siya, nag-automatic na po siya. Pag nag-off po yan, 2 hours uli po, mag-on uli yan, pabalik naman. Ayan, okay na po yan. Pwede na po nating ibalik sa may-ari para magamit na nila. Ayan, ito nga po pala ay pinatulog ko muna dito sa bahay para magdamag maobserbahan kung hindi magmamalfunction yung kanyang timer. Okay naman po. Bali satisfied naman po ang pagkakagawa. Ayan nga po, dadali na po natin sa may-ari. Bali, ang service lang po natin ay tricycle. Hanggang dito na lang po. Huwag po kayo makakalimot mag-subscribe. Hit ang notification bell para maging update kayo sa aking mga susunod na video. Dito na nga po pala tayo sa farm.